Alam mo ba na dapat meron kang fully verified na GCash account kung saan magagamit ito para sa iba't ibang mga features like pag-loan, kung gusto mong mag-invest, paghiram hindi lang sa G-loan, maging G-Gives at borrow load or G-credit, pwede ka rin mag-ipon. At ang pinakamaganda dyan, gamit ang fully verified account, ay pwede kang makakuha ng cash assistance mula sa gobyerno, lalo ang nire-require nila para sa digital payout nga ng ayuda or cash assistance ay GCash or Land Bank. At pag-usapan natin kung paano nga ba magkaroon o gumawa ng GCash account. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kapag nakapag-download at install ka na ng GCash sa phone mo, normally, manghihingi mo na ito ng permission. So, i-accept mo lang yan at i-allow. Sa pag-record ng video, i-allow ko yan. Location, allow na rin natin maging contacts. For notification, pwede nyong i-allow, lalo kung gusto nyong ma-update kung may pumasok na bang pera. Next, kailangan nang maglagay ng cellphone number. So, kung tatanungin kayo na ano yung GCash account number mo, ibig sabihin nun, ano ba yung GCash phone number mo? So, napaka-importante kung ano ilalagay nating phone number dito. By the way, dapat hindi pa ito nagagamit dati for GCash registration. So, kung nagamit na to, ang pinakagawin nyo ay huwag na kayo mag-sign up. Instead, i-reset nyo na lang yung MPIN. Pero kung hindi pa nagagamit, like first time GCash account holder kayo, bago yung number, tap nyo lang yung next, at hintayin yung code na ipapadala sa phone. Katulad nito, 958357, i-enter ko lang siya dito. And then, tap new account. Ilagay ang birthday o kung kailan ka pinanganak, are you a Filipino? Sa akin, yes. And then, hihingan ka ng personal information. Ang personal information kasama yung complete name, maging yung kung kailan ka pinanganak, email address, hihingin din, nationality, at ano yung pinaka-main source of funds o pinanggagalingan ng pera. Pwedeng allowance, especially for students, campaign funds or donation, income kung meron ka ng pinagkakakitaan, inheritance, investment, loan availments. I-check na lang yung updated na list by the time na nagre-register na kayo. Sa current address, kailangan nyo siyang i-provide maging yung sa permanent address. Kung pareho lang naman, i-check itong same. And then, sa bandang baba, i-tap na yung next. Dito sa referral code, okay lang na walang info. Sa ngayon kasi, wala nang referral code, so baka mamaya or eventually tanggalin na to ng GCash. Tap next, and then i-review lahat ng info. Kung sakaling may mali, i-update. Huwag i-tap itong confirm. Instead, i-tap itong back na button para i-update yung mga information na kailangan i-correct. So, confirm na natin kapag okay na lahat. This time, gagawa na tayo ng MPIN. Dapat kayo lang yung nakakaalam ng MPIN kasi ito yung pang-login ninyo sa GCash account. Hindi allowed ang pare-pareho yung numbers katulad ng 111000 or yung magkakasunod like 1234 or 6789. Iwasan din ang paggamit ng birthday. So, katulad sa akin, ganito yung MPIN ko. And then, i-tap nyo lang tong I icon para mabasa nyo kung yan ba talaga yung MPIN na tinatype nyo talaga. And then, agree sa terms and conditions, tap confirm. Ang next step ay mag-register ng phone. By the way, ito yung text na ma-receive ninyo kung na-confirm na nga na nakapag-register na kayo sa GCash. Ito yung unang step. Later, i-upgrade or i-verify pa natin. Kung mapapansin nyo rin, wala pa tayong ID or selfie. Later, ang pinaka-requirement talaga ay yung pag-take ng selfie plus pag-take ng picture ng ID natin. Dapat original copy. I-register muna natin itong phone, ibig sabihin itong GCash account na to ay gagamitin lang sa device na to. Kailangan ng OTP, so in-enter ko na siya, tap submit, at account secured na. Ibig sabihin kasi, sa GCash, one account, one phone. Hindi pwedeng gamitin yung GCash account sa dalawa o higit pang device. This time, mag-verify na tayo para ma-upgrade na rin yung wallet limit. Kapag kasi registered ka lang at hindi verified, 5,000 lang yung cash limit niyan. That's why kailangan i-verify at doon na papasok yung requirement na ID. Sa ngayon, nasa basic account tayo. Later, magiging fully verified na to. Mabilis lang magpa-verify. I-tap itong verify now. And then, birthday ulit. Nationality. I-check itong terms and conditions. Tap confirm. Ito yung ID sa ngayon. Hindi ko alam kung mag-update to sa future. So, sundin na lang. Or pumili lang ng isa sa mga dito. Pansin nyo, hindi allowed ang voter's ID, PhilHealth ID. Ito lang talaga. Pwedeng national ID, pwedeng yung papel na national ID pa din. Hindi ko alam kung hanggang kailan nila i-allow to. Pwede rin yung sa driver's license, UMID, SSS ID, postal ID, passport, PRC, at Pag-ibig ID o yung Pag-ibig Loyalty Card Plus.
picturean na natin yung ID, dapat malinaw. Hanggat ganito yung nakikita ninyo, i-adjust nyo lang, dapat makita nyo yung check. Ibig sabihin, medyo pasado na, malinaw na. And then, normally, iti-take or pipicturean yung harap at likod. Kapag selfie na, tanggalin yung mga nakaharang sa mukha. Baka mamaya, hindi nyo natanggal yung salamin. Tanggalin yan, walang mask, walang sombrero. Tap next, mag-selfie na. And i-provide yung mga additional information na hihingin. ID number, salutation kung meron man, like junior, senior. And then, civil status, contact number, saan pinanganak, sa Philippines ba, anong province, anong city. Kapag outside the country, piliin lang or itap to. Current address, kailangan ulit i-provide. And then, work details. Employment type, kung government employee, OFW, private sector employee, ibig sabihin employed ka pero hindi siya under government agency, self-employed student, or unemployed. Kahit unemployed, pwede pa rin mag-open ng GCash wallet. So, sa akin, try natin yung self-employed, and depende nga pala sa employment type, ganun din yung pagpipilian sa role. Magbabago yung role selection, depende na rin sa employment type na pinili ninyo. Katulad dito sa employee, ito yung pagpipilian. For student, student na talaga. So, sa akin, self-employed and then freelancer, employer, or business, ano yung company na pinagtatrabahuhan, nature of work. Pumili lang sa listahan, i-scroll down nyo lang ito at piliin yung pinakamalapit doon sa company. Next naman, nature of work, pwedeng student, pwedeng unemployed, o kung alin man dito sa listahan. Source of funds, ano yung pinakapanggagalingan ng pera. Natanong na to kanina during registration, so kung ano yung pinili ninyo, yun na lang din yung piliin nyo dito sa verification. Tap OK. Expected monthly transaction, sa akin yung lowest na lang. So, depende sa inyo. And then, ano yung dahilan ng pag-open ng account? Ito yung pagpipilian. Pumili lang ng isa, and then itap ang OK. For politically exposed person, tinatanong niya kung may kamag-anak ba kayong nakaupo sa gobyerno or associated ba kayo doon. So, sa akin, no. Beneficial owner, ikaw ba yung pinakagagamit or pinaka mag-a-access, magko-control ng GCash account? Sa akin, yes. That's why sa PEP, no. Sa beneficial ownership, yes. And then GSave account, I'm not sure kung by the time na nag-register ka na ay tatanungin pa rin ito. Pero sa akin, tinanong at ito pa yung bank accounts. Pwede ito madagdagan. So sa akin, CIMB, para nga naman habang meron ako GCash wallet, meron na rin ako CIMB account. Lalo interesado ko sa interest na ino-offer dito. So, tap ko tong confirm. By the way, kung nalilito kayo na required ba na merong bank account, pwede namang wag muna ito gawin ngayon. Pwede naman next time. So, i-tap nyo na lang or i-check nyo tong no thanks kung hindi pa kayo interesado to open bank account or nalilito pa kayo. Tap confirm. I-double check lahat ng info. Tap confirm ulit. At eto na. Sa ngayon, wala na tayong gagawin kung hindi maghintay. Kasi, bine-verify na ng GCash yung account. That's why kanina importante na na-double check lahat ng info. Mas tama, mas accurate yung info, mas mabilis yung approval. Katulad sa akin, hindi na inabot ng 3 days. Instead, within the same hour, or siguro more or less mga 20 minutes, nakakuha na ako ng text na katulad nito. Congratulations, your account has been fully verified. So, kanina basic, ngayon fully verified na to. At pwede kong i-upgrade or itaas yung wallet limit ko up to 500,000 pesos. Pero sa ngayon ay nasa 100,000 pesos pa lang siya. Enough na to para sa cash assistance na pwedeng makuha from the government. Pero just in case na gusto nyo itong i-upgrade, i-tap nyo itong upgrade your limits with GCash Plus at makikita ninyo yung mga requirement. Nag-open tayo ng bank account kanina, so pwede na yon. Pero sa inyo, just in case na interesado kayo, pwede kayo mag-open ng GSave account, which is yung bank accounts nga, or GInvest. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video patungkol dyan. Ngayon, meron na tayong GCash account na fully verified. So, ano naman yung next na gagawin? Kung eligible kayo for cash payout, ito yung pinaka naging experience nga pala namin sa pag-update ng Uplift record. Ang pinaka nangyari kasi ay depende sa announcement ng gobyerno kung mag-download ba ng app, pupunta ba sa website. Pero sa ngayon, pupunta dito sa website ng DSWD. By the way, example lamang ito. By the time na pinapanood mo to, baka wala ng Uplift. Pero just in case na merong ibang program ang gobyerno katulad nito, normally mag-ask sila ng eGov account. Yun yung gagamitin mong pang login. And then kapag nakapag-login na, kailangan mag-enter ng OTP and yung MPIN doon sa eGov, sign in tayo, and then accept and continue. Dito na papasok yung sa GCash account. Kung sakali nalilito kayo na bakit may Uplift, bakit kailangan gawin ito? Again, halimbawa lamang nito. Ang pinaka-focus talaga ng video na to ay mag-register sa GCash,
At nagpapakita lamang tayo ng halimbawa kung saan nagamit yung GCash para sa cash assistance at makukuha yung 2,000 pesos na cash allowance gamit nga lang ang GCash account. So ito yung isa sa mga use case kung saan ang GCash or pwedeng land bank ay magamit for online cash assistance o makukuha na natin yung pera nang hindi kailangan pumila, instead online lang, pwede na. Kung may GCash ka, mabilis na mag-enroll, i-add nyo lang at kailangan account number. Kapag sinabing account number sa GCash, phone number ang pinakailalagay dyan. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.